Oh. Hindi kayo para may content kayo. Tapos na yung Oh. kay Beyonce. O yan na. Tinutumbok tapos na kay Beyonce daw. Oh. Itong mga vlogger na to, tumahimik at mag-charity daw, isa pa. Dapat ang lalaki ang mag-move. Di ko alam kung nag-move yan. Kaya nga gusto nga nila ay private na buhay. Loko. Kayo ang mag-ayos. Loko. Yung mga vlogger na nagang topic ng nagang paano kay Edo. Kayo ang tumigil na. Ah. Hindi kayo makamove on at wala na kayong content. Mag-charity kayo para may content kayo. Tapos na yung kay Beyonce. Si Beyonce ay may bahay na. Mayaman na si Beyonce. Ala ka. May bahay na. Nag-aaral. Second year na. May ipon na Bilis na, second year na siya agad. yan. O ano pa, di, lumayas na kayo dyan. Ayaw na nga ni sa inyo. Ayaw na magpa-vlog. Dali nga, para mag-charity. Oh. Tapos na yung charity kay Beyonce. Ayaw na magpa-vlog ng bata. Lubayan na. Oh. Lubayan na para, yan tuloy, nagang sagot na si Beyonce sa comment, nagang comment. Nasa man na tuloy ang ugali. Nasama. Parang dating sa akin, kasi Bicolano sila Ate Edna, no? Parang sumasama yung ugali. Yun yung perception ni Ate Edna, no? Karapatan nyo yan, guys, no? Sa opinion natin, iba-iba yung perception, no? May tama o mali. Nasa inyo po yun, no? Magiging balanse tayo. Pero, yun kasi nakikita ni Ate Edna. Actually, kahit naman po ako, no? Actually, ako, totoo lang po, mas gusto ko na wag sumagot si Beyonce talaga sa mga live. Tahimik talaga dapat. O doon sasabihin ng iba, di ba Sir Marzano karapatan ni Beyonce na sumagot? Yes, tama po yun. Tama, agree ako doon sa point na, binabash si Beyonce, Sir Marzano. So, dapat sumagot din siya sa mga live. Agree naman ako doon. Kaya lang minsan po, guys, yung pagsagot sa live, nagdi-disagree ako dyan kasi hindi siya proper place or hindi siya proper place and forum para sumagot ka. Diba? Kung may mga nagsasalita, may mga issues, natural mag-react kami. Pero ako hindi ko dahil inaano yung sarili ko. Pero ako mas possible binabalanse ko. Hindi ko pinapalapa si Beyonce sa basher, hindi ko pinapalapa sa basher si Papa Eds. Binabalanse ko. Ganun po yung sa akin. Pero sa akin, as a reactor, normal po yun kasi trabaho namin, reactor kami. Diba? Nagre-react lang pa kami. Ang mali lang talaga, kung reactor ka, papalapain mo si Papa Eds at si Beyonce sa basher. Yun ang mali. Anyway, tuloy natin. Walang topic, walang kita. Naman naman. Dapat mag-charity. Oo. O kaya mag-origin para may kita. Ako nga, nagang-origin na lang ako. Para may pangtulong. Para may pangtulong. Tama, sabi ni Herminio Fontanilla. Lagi na binaba si Idol, wala namang ginagawa. Kasi masakit doon, binabas si Papa Eds, di ba? Malaki katawan, ayaw mag-charity. Malaki katawan, ayaw mag-charity. Pumunta ng Bicol para mag-charity, pero hindi nagcha-charity. Yung sabi natin kanina eh. Oh. Puro topic Edo. Sinisisi si Edo. Anong kinalaman ni Edo dyan? Yan. Yung sinasabi ni Ate Edna. Sinisisi daw si Edo. Parang ganon. Hi guys! Magandang araw po sa inyo lahat. Ito naman po ang paborito nyo reactor ang nag-iisang baliw pero nakakaliw. Nag-iisang Marzano TV 2.0. At eto na nga guys, pag-uusapan natin at ibibigay natin reaction video itong live ni Ate Edna. At I think ibang mga reactor din na content na to, no? At gusto ko lang din po mapanood at makapagbigay ako ng reaction video dito kay Ate Edna. Syempre sa kay Ate Edna. At pero lumalabas itong video na to marami daw ng bash. So I don't know kung bakit may mga bash na tanggap sa Ate Edna, pero tingnan natin guys, silipin natin at samahan ninyo ako guys ha. At syempre shoutout po sa lahat ng mga viewers natin mula Luzon, Visayas at Mindanao o syempre sa buong Mega Metro Manila. Syempre shoutout din po natin lahat ng mga kalingap partners, lalo sa iba't ibang dako ng mundo, especially mga kapwa OFW natin. Talagang 24 oras nakatutok dito sa Kalingap. Syempre shoutout muna natin lahat ng mga team Kalingap and reactors sa pangunan ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna, syempre ang direktor na nagpa-viral, ang nag-iisang Kalingap Rob. At hindi ko na papatagalin guys at pakinggan natin to. Tara, let's bagets. Diba? Kay Tessie Cabresa. Kaya tuloy nababa si Edo. Pati yung magulang ni Edo, wala mang kamalay-malay, nababash. Oh. Nagang live kayo ng pinapahamak ninyo sa Edo. Kabait-bait ng tao. Wala ka. Wala mang ginagawang masama sa inyo. Nako po.
Siya lang ang isa sa mga legit na naglilingap talaga. Guys, panoorin niyo ang mga vlog ni Edo. Kalingap Edo. Pwede ba umorder ng per piece yung 10 pieces lang orderin ko? O pwede. Kasi si ever since si Kalingap Edu, talaga as much possible hindi niya talaga sinasama yung love team. No, na-react ko na dati po 'yan eh. Talaga inano ko si Edo kasi talagang gusto niya focus lang siya sa pag-charity vlog at as much possible hindi niya ginagamit talaga yung love team. Yan ang isa mga nagustuhan kay Papa Eds. At ito nga, titumbok natin Ed na talagang isa si Papa Eds yung isa sa mga talagang focus talaga sa pag-charity. Sa mga legit na naglilingap talaga. Guys, panoorin niyo ang mga vlog ni Edo. Kalingap Edo. Pinagang subo si Edo sa basher. Pinagang sisi sa Ayan, pinasubo. live. Hoy! Edo, ayusin mo. Hindi ka na-move. Dapat ang lalaki ang mag-move. Eh, di wala kung nag-move yan. Kaya nga gusto nga nila ay private na buhay. Ayan, no. Ito yung sinasabi natin, ano, na talagang hindi natin alam, eh, no. Na lumalabas, si Edo naman pala, talagang kumikilos siya privately. Kasi naalala ko, nabanggit ni Kalinga Prab about dun sa last, vlog nila. Ito sabi ni Kalinga Prab. Po. Nakakaiyak man pero kailangan natin tanggapin desisyon ni Biancy. Ito, kasi nag-decision na si Beyonce rito. Sabi nga ni Dr. Love kung gusto maayos, hindi si Biancy ang gagawa, di ba? Lalaki ang palaging mag-move. Ayan, di ba? So, galing kay Dr. Love na dapat daw lalaki yung nagmo-move. At dito nga, nabanggit ni Ate Edna. So, balikan natin sa Ate Edna. Kayo ang mag-ayos. Yung mga vlogger na nag-topic move, eh, di wala kung nag-move yan. Kaya nga gusto nga nila ay private na buhay. Ayun pala, nagmo-move pala according kay Ate Edna, nagmo-move naman si Papa Eds. Yun nga lang, privately. Oh. Kayo ang mag-ayos. Ayun na. Yung mga vlogger na nag-topic ng nagang paano kay Edo. Ayan na. Kayo ang tumigil na. Alak. Kayo pinapatigil ni Ate Edna yung mga vlogger daw. Na talagang pinapasubo si Papa Ed sa basher. O, tuloy natin. Di kayo makamove on at wala na kayong content. Mag-charity. Edna, dahan-dahan lang! Grabe si Ate Edna mang real talk eh. O, wala daw makontent. Mga vlogger na nag-topic ng nagang paano kay Edo. Ala! Kayo ang tumigil na. Ala! Di kayo makamove on at wala na kayong content. Mag-charity. Grabe yun ah. Eh, di wala kung nag-move yan. Kaya nga gusto nga nila ay private na buhay. O, yan na. O, Kayo ang mag-ayos. kayo Yung mga mag-ayos. vlogger na nag-topic ng nagang paano kay Edo. O, yan na. Kayo ang tumigil na. O, alam mo Ate Edna. Real talk ah. O, yung mga nagtatabi kay Papa Ed, siyempre, ako naman, no, ay mawawala yung mga ganitong issue kung talaga may tatahimik. Pag hanggat hindi tumatahimik, di ba, mahirapan. Doon sinasabi ng iba, nagtatanggol daw. Pero minsan, hindi ka na nagtatanggol. Pinapalala mo yung sitwasyon na. Hindi, nagtatanggol lang ako. Nagtatanggol. Pero tama si Ate Edna dito. Dapat tumahimik na. O, kasi naman yung sinasabi ni Ate Edna. O. Ay. Kayo ang mag-ayos. Hmm. Yung mga vlogger na nag-topic ng nagang paano kay Edo. O. Kayo ang tumigil na. O, kayo ang Di tumigil kayo na. makamove on at wala na kayong content. Mag-charity O. kayo para may content kayo. Tapos na yung O. kay Beyonce. O, yan na. Tinutumbok tapos na kay Beyonce daw. O. Itong mga vlogger na to, tumahimik at mag-charity daw, isa pa. Dapat ang lalaki ang mag-move. Eh, di wala kung nag-move yan. Kaya nga gusto nga nila ay private na buhay. Loko. Kayo ang mag-ayos. Loko. Yung mga vlogger na nag-topic ng nagang paano kay Edo. Kayo ang tumigil na. Ah, Di kayo makamove on at wala na kayong content. Mag-charity kayo para may content kayo. Tapos na yung kay Beyonce. Si Beyonce ay may bahay na. Mayaman na si Beyonce. ala ka. May bahay na. Nag-aaral. Second year na. May ipon na. Bilis na, second year na siya agad. Ayan. O ano pa, di, lumayas na kayo dyan. Ayaw na nga ni sa inyo. Ayaw na pagpa-vlog. Grabe si Ate Edna. Edna, siya po Ate Edna. Ano lang Ate Edna, natatawa ako kasi talagang alam mo yun, talagang real talk. Talagang pinapalayas na Ate Edna.
isa pa. Mga vlogger na nagang topic ng, nagang paano kay Edo. Kayo ang tumigil na. Oh, kayo na Hindi kayo tumigil. makamove on at wala na kayong content. Mag-charity kayo para may content kayo. Tapos na yung kay Beyonce. Oh. Si Beyonce ay may bahay na. Mayaman na si Beyonce. Mm. May bahay na. Mm. Nag-aaral. Second Nag-aaral. year na. May ipon na Second yan. year. Oh. O ano pa, lumayas na kayo dyan. Ayaw na nga ni sa inyo. Ayaw na magpa-vlog. Yun naman pala, yun na pala magbablog ni Beyonce. So, ibig sabihin, sabi ni Ate Ed na parang may bahay na si Beyonce, second year na, tapos may ipon pa. So, anong ginagawa nyo dyan? Di lumayas na kayo. Di na kayo kailangan. Move on. Parang, grabe talaga sinasabi. Ako, nag-react lang po ako based kay Ate Ed na. Siyempre, real talk ni Ate Ed na to eh. Oh. May bahay na. Oh. Nag-aaral. Second year na. May ipon na yan. O ano pa, lumayas na kayo dyan. Ayaw na nga ni sa inyo. Ayaw na magpa-vlog. Oh, ayaw na sa inyo, ayaw na magpa-vlog. Oh. Bablog pa ninyo. Pagpapara. Tapos pag-aawayan ninyo, magagalit kay Edo. Oh! No, 'di ba si Edo kasi yung nagiging rito kaya sabi ko sa inyo guys 'di ba tama yung sinasabi natin. Hindi lang si Beyonce ang dito biktima, pati si Edo. Kaya nga sinasabi one-sided para mapapansin mo parang teka, parang kayo ang one-sided ata. Kumbaga, ang punupunto ni Ate Edna, 'di ba parang bakit si Edo nababash? Talagang kung di ka one-sided, dapat both pagtatanggol mo, 'di ba? O ito natin. Nagang paano kay Edo. Kayo ang tumigil na. Hindi kayo makamove on at wala na kayong content. Mag-charity kayo para may content kayo. Tapos na yung kay Beyonce. Oh. Si Beyonce ay may bahay na. Mayaman na si Beyonce. Ala ka. May bahay na. Oh. Nag-aaral. Second year na. May ipon na yan. O ano pa, lumayas na kayo dyan. Ayaw na nga ni sa inyo. Ayaw na nga magpa-vlog. Bablog pa ninyo. Pagpapara. Tapos pag-aawayan ninyo, magagalit kay Edo. Si Edo, move on na. Oh. Sige, ang tulong. Yun bag ang kalingap. Ang kalingap. Yun, tama. Magtulong, maglingap. Oo. Dapat ganun talaga ate kasi charity si vlogger sila eh. Ilbis na sumagot, tingnan si Pap. Napansin ko kay Papa Eds, ilbis na magsalita siya, sumagot siya sa mga paratang sa kanya. Against him ha. Tumahimik si Papa Eds. Ang ginawa ni Papa Eds, nagsolo. Tinuloy yung pagcha-charity, tahimik, di ba? Ay sabi ko nga, ako naintindihan ko naman si Papa S. Siguro, hindi pa ngayon ang tamang, kung sasagot man si Papa S, siguro tatahimik mo na si Papa S. Siguro, pag okay na yung sitwasyon, siya siguro magsasalita siya, I don't know, no? Pero, para sa akin, okay na ginagawa ni Papa S. Tumatahimik siya, pero yung pagtahimik niya, sinusuklian niya ng pagcha-charity. Which is, para saan okay naman. Kasi, kaysa, minsan, nanghirap kasi sumagot, totoo lang, guys. Pag sumagot ka minsan, baka ilbis na umagri yung iba, minsan mamasamain pa. Kasi hindi naman lahat, kasi totoo lang guys hindi kasi lahat a-agree sa comment mo. Kahit sabihin mo ganito yung sinabi mo, minsan may mag-disagree sa'yo. No? So, anyway, let's wait for them, lalo kay Papa Eds. And natuwa din naman ako guys ilbis na sumagot si Papa Eds, nag-charity na lang siya. Eh, di tulad ng iba, ngaw. Punto naman si Ate Edna, Tulong. Yun bag ang kalingap. Ang kalingap, magtulong, maglingap. Magandang araw po Ate Edna, watching her in Bogo, Argao, Cebu. Shout out po. Ayan. Kay Lincel Jo. Ayan. Wala silang content. Walang kita. Ayan. Mag-charity kayo. Kaya kayo Hindi daw makamove on, walang kita. Mag-charity kayo. Jo. Ayan. Hindi makamove on at wala silang content. Patay. Walang kita. Yan, mag-charity kayo. Kaya kayo nagpunta rito para mag-charity. Kaya nagkalinga para mag-charity. Ibig sabihin, Ate Edna, itong sinasabi mo, nasa dait. Sabi na Ate Edna, kaya nga kayo nagpunta rito para mag-charity. Real talk yun, guys. Sabi niya, kaya kayo nagpunta rito para mag-charity. Isa pa. Kita. Yan, mag-charity kayo. Kaya kayo nagpunta rito para mag-charity. Kaya nagkalinga para mag-charity. Tapos na yung charity kay Beyonce. Ayaw na magpa-vlog ng bata. Edi, lubayan na. Tama. Kumbaga, tapos na yung kay Beyonce. Di, layas na. Hoy! Lubayan na para, yan tuloy, nagang sagot na si Beyonce sa comment, nagang comment. Masama na tuloy ang ugali. Lako. Medyo maselan to. Teka, ulitin natin para may sinasabi si Ted, si Beyonce daw,
pupunta sa mga live. And then sumasagot siya. And then sinabi ni Ate Edna, sumasama daw ugali. Ulitin natin ha guys ha. Oh. Kaya nagkalinga para mag-charity. Oh. Tapos na yung charity kay Beyonce. Ayaw na magpa-vlog ng bata. Lubayan na. Oh. Lubayan na para, yan tuloy, nagang sagot na si Beyonce sa comment, nagang comment. Nasama na tuloy ang ugali. Nasama. Parang dating sa akin, kasi Bicolano sila Ate Edna, no? Parang sumasama yung ugali. Yun yung perception ni Ate Edna, no? Karapatan nyo yung guys, no? Sa opinion natin, iba-iba yung perception, no? May tama o mali. Nasa inyo po yun, no? Magiging balanse tayo. Pero, yun kasi nakikita ni Ate Edna. Actually, kahit naman po ako, no? Actually ako, totoo lang po, mas gusto ko na wag sumagot si Beyonce talaga sa mga live. Tahimik talaga dapat. O doon sasabihin ng iba, di ba Sir Merzano karapatan ni Beyonce na sumagot? Yes, tama po yun. Tama, agree ako doon sa point na, binabash si Beyonce, Sir Merzano. So, dapat sumagot din siya sa mga live. Agree naman ako doon. Kaya lang minsan po, guys, yung pagsagot sa live, nagdi-disagree ako dyan kasi hindi siya proper place or hindi siya proper place and forum para sumagot ka. Totoo lang po, ang pagsagot sa mga ganyang bagay, dapat talaga sa proper place and nakaharap yung taong involved. Hindi, pag kasi sa live, minsan kasi, pag nagsabi ka, nag-comment ka dyan, pwedeng hindi natin kasi nakikita yung mukha Baka akala natin galit siya, yung pala hindi. So, may instances na iba talaga yung dating sa ibang tao. So, iba-iba yung perception. Merong, sa tingin nila, hindi galit si Beyonce doon, hindi masama ugali. Pero kay Ate Edna, ang nakikita niya, parang sumasama yung ugali ni Beyonce kasi nga nasagot sa live. Yun yung nakikita ni Ate Edna. No? Kasi siyempre, perception ni Ate Edna yun. No? At hindi ko pwede sabihin mali yun, hindi ko pwede sabihin tama. Kasi yun yung nakikita ni Ate Edna. Kasi ang proper talaga dyan, kung maaari, kung ako tatanungin nyo guys, baka mali po ako, baka masaktan kayo sa akin. Ang sa akin lang, huwag talaga sa social media sumagot. No? Siguro mag-usap sila talaga privately. Yun ang pinaka-the best talaga guys. Siguro kaya yung sinasabi ng Ate Edna, sumasama yung ugali kasi hindi yun yung proper place. No? I don't know guys. No? Anyway, tuloy natin to guys. Kung may mali po, i-correct nyo guys at tuloy natin to. Dahil kung ano-anong kumbaga binubuyo. Ate Edna, tama ka. Oo, nakikita ko na. Hindi dahil masamang ugali si Beyonce, ano? Parang ang dating sa akin, dahil may bumubuyo kay Beyonce, na, sige, sagutin mo dun sa live. Parang ganon, no? Ang dating sa akin, ang analogy ko po dito, parang si Beyonce, may bumubuyo. At yung bumubuyo na yon, binubuyo si Beyonce na sumagot sa mga live. Kaya ang dating kay Ate Edna, hindi ka naman dati ganyan mabait ka Ba't ngayon, pati sa live, sumasagot ka na? Parang ganon yung dati. Kasi actually, kung iisipin natin, ngayon ang ginagawa to ni Beyonce because maybe may issue. No? Dati tahimik talaga si Beyonce. Pero ngayon, nakikita natin sumasagot na siya mga live. Which is sa akin dapat limitahan ni Beyonce. Hindi ako, guys, hindi ko sinasabing hindi dapat magsalita si Beyonce sa live. Hindi ko po sinasabi yung karapatan ni Beyonce yon. Ang sa akin lang, para to prevent, no, may makaiwas pa ng mga further na issues, maganda tayo mahimik na lang. Hindi sa live. Sa proper forum, dapat nga magkita-kita sila personal. Yun yung sinasabi ko last time. Kung gusto nila mag-usap, dahil nga sila Dr. Dove, no, gusto nila na pumunta si Papa Ed sa bahay ni Beyonce. Sabi ko, wag. Kung gusto niyo talaga maayos to, pumunta kayo sa isang lugar na kayo-kayo lang nagkikita. Yun ang pinakatama. Pero sa live, minsan talaga, disagree din po ako dyan. Pero hindi ko sinasabing, huwag ka lang sumagot. No? Pero as mas possible, huwag ka lang sasagot. So, again, inuulit ko guys, ang analogy ko rito, kaya na sinasabi ni Ate Edna na sumasama. Hindi niya sinabing masama ugali. Sumasama ugali. Kasi siguro nakita niya na, dati Beyonce, hindi ka sumasagot. Ngayon, sumasagot ka na. At ang dahilan, parang may bumubuyo kay Beyonce. Kaya nasabi ni Ate na sumasama ugali, pero hindi niya sinabing masama ugali ni Beyonce. Na magkaiba po yun. Kasi siguro na-distinguish ni Ate na parang, di mo ginagawa ngayon, sumasagot ka na. So parang, di ba? So yun yung procession ni Ate Edna. Ito rin natin. Yan, mag-charity kayo. Kaya kayo nagpunta rito para mag-charity. Kaya nagkalinga para mag-charity. Tapos na yung charity kay Beyonce, ayaw na magpa-vlog ng bata. Lubayan na. Oy. Lubayan na para, yan tuloy, nagang sagot na si Beyonce sa comment, nagang comment. Nasama na tuloy ang ugali. Yan. Dahil kung ano-anong kumbaga binubuyo. Ate Edna, so lumalabas parang may bumubuyo kay Beyonce. Sino man yun, hindi ko alam.
Kasi hindi ko naman alam kung sino yun eh. No? Wala tayong katibayan. Anyway, kung may alam kayo, edi kayo na nakakaalam ng guys. Kasi mahirap, hindi kasi ako pwedeng magbintang eh. Baka mamaya sabihin ko, si ganito, di ba? Wala tayong ebidensya. Pero, sa naramdaman ni Ate Edna, nakikita niya, may bumubuyo kay Beyonce. Oh. Mga ka, ayaw ni Beyonce, panay sila daldal, mga reactor pasaway. Kasi nga po, di makamove on at wala silang topic. Oy, ako Ate Edna, baka sabihin ng iba, sa Mersano, di ba, nag-react ka din sa EDSI, dun sa issue. Oo, nag-react po ako kasi, trabaho ko po yun bilang reactor. Ako naman, kahit nakikita niyo naman sa mga reaction video ko, nagiging balanse ako. Hindi ko naman pinapalapas si Papa Ed sa mga basher. Diba, hindi ko kasi siya katrabaho namin, reactor kami. Hindi kami, alam nyo guys, bilang reactor, di naman kami makapag-react kung wala nagsasalita. Eh kung may mga nagsasalita, may mga issues, natural mag-react kami. Pero ako hindi ko dahil inaano yung sarili ko. Pero ako mas possible binabalanse ko. Hindi ko pinapalapa si Beyonce sa basher, hindi ko pinapalapa sa basher si Papa Eds. Binabalanse ko. Ganun po yun sa akin. Pero sa akin, as a reactor, normal po yun kasi trabaho namin, reactor kami. Diba? Nagre-react lang pa kami. Ang mali lang talaga, kung reactor ka, papalapain mo si Papa Eds at si Beyonce sa basher. Yun ang mali. Anyway, tuloy natin. Walang topic, walang kita. Tama naman. Dapat mag-charity. Oo. O kaya mag-origin para may kita. Ako nga, nag-origin na lang ako. Para may pangtulong. Para may pangtulong. Tama, sabi ni Herminio Fontanilla. Lagi na binaba si Idol, wala namang ginagawa. Kasi masakit doon, binabas si Papa Eds, di ba? Malaki katawan, ayaw mag-charity. Malay katawa ay mag-charity. Pumunta ng Bicol para mag-charity pero hindi nagcha-charity. Sabi natin din kanina eh. Oh. Puro topic Edo. Sinisisi si Edo. Anong kinalaman ni Edo dyan? Yan. Ito yung sinasabi ni Ate Edna. Sinisisi daw si Edo. Parang gano'n. Kung nagmamahalan sila, di bahala na sila magmahalan. Kung hindi man sila nagmamahalan, di bahala din sila mga dalagat binata yan. Kung yung Tama naman. masukan. O yun, tama naman. That's a private life. Nagmamahalan sila, wala tayong pakialam. Hindi sila nagmamahalan, wala din tayong pakialam. Buhay nila yun eh. Ano sinasabi natin, Edna? Di ba? Ba't kayo ba? Inutusan kayo kung sinong gugustuhin ninyo. Hindi naman Ate Edna. Sarili ninyo yun. Oo, sarili. Buhay nila yun, kumbaga. Sundin ninyo ang inyong puso at ang inyong isip. Ano yan? Mga walang sariling isip, walang sariling puso. O, di ba? Yung nagang content, wala silang mai-content, wala silang kita. Hindi talaga charity. Sinisira ninyo yung kredibilidad ng bata. Saka ni Edo. Ayan yung sinasabi ko sa inyo guys, yung credibility ng tao, kawawa talaga. Lalo si Papa Eds, parang ang dating talaga, ewan ko guys doon ako naawa kay Papa Eds, no? Baka sabihin ng iba, hindi ko binano si Papa Eds, naawa din po kay Beyonce. Both of them, nakakaawa sila. Totoo lang guys, sino ba naman nanasain mo na tapak-tapakan si Beyonce sa si Papa? Hindi po. Mahal ko yung dalawa Edsy. Kahit ano mangyari, love ko yung dalawa yan. Wala akong karapatan na tapak-tapakan sila. Ang kailangan hindi lang maganda rito, talagang ang sinisisi lang si Papa Eds. Parang ganon, no? Wala silang kita. Hindi talaga charity. Sinisira ninyo yung kredibilidad ng bata. Oh. Saka ni Edo. Oh, di ba? Kabait-bait. Sige lang tahimik. Alam niyo ba sa Edo lang po hanggang ngayon ang nagang bigay kay Kuya Bal? Ah? Magkano binibigay? 5,000 pinakamababa. Buwan-buwan po yan. Oh, di ba? Totoo yan, guys. Totoo yan. Nag-agree ako dyan. Hindi lang ni Kuya Bal ina-announce. Siya lang ang nagang bigay. Minsan sa akin pinapadaan. Tita Edna, di kas mo mahulog si Edo. Matchat sa akin yung mama. Kailan darating ang package po? Darating na lang po yan. Mga 7 days. Working days. Kaso mag-holiday ng Miyerkules, baka abutin natin ang holiday ng Miyerkules. Wala. Yung mga reactors na gangaw-ngaw, wala mang support sa yung mga vloggers. Ayun, Ang sarili lang nila. Yan, guys. Ayun, kasi hindi na ako magsalita. Alam naman ni Kuya Bal yan. Yung nila, yung kita nila. Yes, totoo Mayroon yung ngaw-ngaw, walang binibigay, di ba? yan. Palagi na lang topic. Hindi makamove on. Di ba gumawa ng sariling topic, mag-charity. Ayan. Pero sinasabi talaga ni Ate Edna rito, talagang dapat move on na. Kasi wala naman na sabi ni Ate Edna. So, dapat focus sa charity. Ano, ituloy natin. Yung kita nila. Yes, totoo yan. Palagi na lang topic. Hindi makamove on. Di ba gumawa ng sariling topic, mag-charity. Mag-origin at saka mag-BSM at pag kayo kumita, bilhin niyo ng bigas, tulungan ninyo yung gusto niyo tulungan. That's charity. Punto naman. O kaya, ganin nyo ng cash. Mag gusto niyo tulungan, o i-vlog ninyo kasi vlogger kayo. Yan ang
Yan Kasi ang sinasabi ni Ate Edna, mga vlogger talaga. Kasi ako, reactor po ako. Baka, sa Marsana ikaw, hindi. Nasa Singapore po ako. Kasi tutulungan mo dito for mayaman. Tsaka monthly naman po, meron akong share sa landing pad. Hindi ako basta ngaw-ngaw na ngaw-ngaw, ha. Nag-share ako sa landing pad. pag kayo kumita, bilhin niyo ng bigas, tulungan ninyo yung gusto niyo tulungan. That's charity. O kaya, bigyan niyo ng cash. Mga gusto niyo tulungan, o i-vlog niyo kasi vlogger kayo. Yan ang yan ang puso ng kalingap. Meron laging paglingap. Pero kung hindi niyo lulubayan yung topic, Edo, ipapasama pa ninyo sa Edo, ay tumigil kayo. Yun kasi hindi maganda doon. Pinapasama si Papa Eds. Kaya sinasabi ni Ate Edna, magsitigil kayo. Tama, yun ang sinipunto ni Ate Edna. Di ba? Vlogger kayo. Yan ang yan ang puso ng kalingap. Meron laging paglingap. Pero kung hindi niyo lulubayan yung topic, Edo, ipapasama pa ninyo sa Edo, ay tumigil kayo. Kabait-bait ng bata, wala man kayong Dapat nga tuwing content niyo kay Edo, bibigyan niyo sa Edo ng bibigyan niyo siya. Kasi kung kita kayo kay Edo, sa Edo ang content niyo. Di ba? Topic niyo na, sinisiraan niyo pa. Yun ang hindi maganda talaga. Pag pinagkakitaan na nga, siniraan pa si Edo, no? Tama na si Ate Edna. Real talk naman talaga yun, guys. Ano yun? Kumikita na kayo, Sarap na inom ni Ate Edna. paninira pa. Ito yan ang tawag sa inyo, basher kayo. Magkano po Ate Edna ang BSM ko? Di ba? Ibis na basher pa. Ano masakit doon? Okay. Sige po. Pagbigyan mo na, nagkita na kayo. Bawat kung magkano ang charge ng per stick. Yan. So, maging naman tayo. Maging patas tayo. Tama naman. Maging patas tayo, guys. Tama naman. Ako din ako natapik ng tungkol dyan. Kaya lang nung marinig ko yung live ng isang matanda. Matanda versus bata. O ano yan, Ted na? At pinagang si Edo. Pinagang tawag dito. Ikaw ang may kasalanan. Hindi ka na Hindi ka na move. Hindi ka na punta kay Beyonce. Ano tutusan mo pumunta dun? Yun kasi mali dun eh. Ba't mo utusan si Papa Eds? Oh. Ano yun? Walang sariling isip. Para niya maayos. Ayos na nga sila. Ikaw ang mag-ayos. Kayo ang Ayos naman palang Eds eh. mag-ayos ng inyong mga content. Ayos na nga sila. Anong ayos ang gusto ninyo? Ay, ayos na nga. Si Beyonce, ayaw magpa-vlog. Ano pa? Ayaw magpa-vlog. Comment naman ang comment. Dapat huwag na rin mag-comment. Ayaw na magpa-vlog. Hindi huwag na rin mag-comment. Hayaan niya yung mga basher niya na Pinaglalaroan lang kayo ng mga mga tawag doon ng mga viewers. Yung mga basher lang naman yan lahat. Merong may message kay Beyonce, may maninira kay Ayaw magpa-vlog. Huwag kayong panuurin. Huwag niyong panuurin kahit itapik ka. Titigil yan. 1 month lang yan. Wala na yan. 1 month lang yan. Laylo yan. Pati ikaw, laylo na rin. Wala ka na rin di ka na rin sikat. Wala naman ayaw magpa-vlog ay. Ganun lang po yun. Pero, at least, ka na. Hindi ka na yung dating labandera, yung naghihingi, walang bahay, hindi ka na ganun. At least lumipat na sa di ba? Ganda ng buhay ni Beyonce. Pero Ate Edna, pagkakaalam ko, based dun kay Kalinga Prab, tuloy pa rin naman ata yung yung pag-vlog kay Beyonce. Ang pagkakaalam ko sa latest dun sa latest vlog ng Edsy, parang ang dating hindi na iba-vlog as a love team, pero iba-vlog pa rin siya kasama ng mga Kalingap Angels. So balikan natin yung guys yung vlog Or ang gagawa ng action. So, ayan, hanggang dito na lang muna Pakinggan natin to guys Ito. po tayo. At thank you very much po sa inyong lahat. Beyonce, sino gusto mo sabihin sa mga support? No, dito pa rin naman kami. Hindi ka pa rin naman namin i-vlog kahit ikaw lang, di ba? Kumustahin ka. Ayan, kaya with Kalingap Angels. So, yan po. Kami po ay lubos. Ano yan? Kami po ito. So lumalabas guys, pwede pang i-vlog sabi ni Kalingap Prab, with Kalingap Angels. So ulitin natin ng content to guys Isa pa. Kalingap Angels. So, yan po. Galang guys, balik natin ng konti. 37 pa. No, dito pa rin naman kami. Sabi ni Kalingap Prab, dito pa rin naman kami, sabi niya. Hindi ka pa rin naman namin i-vlog kahit ikaw lang, di ba? Kumustahin ka. Ayan, kaya with Kalingap Angels. So, yan po. Ayan guys, malinaw naman na pwede pang i-vlog si Beyonce. Kay Kalingap Prab, sabi ni Kalingap Prab, na dito sinabi niya na pwede pa rin i-vlog si Beyonce. Yun nga lang, hindi na sa love team. Okay, balikan sa Ted. 2 years na, graduate na siya. So, pag nakakuha ng trabaho, edi lifetime na yung kanyang,
kumbaga lifetime na mapapakinabangan yung pagiging beneficiary niya. Hindi man siya i-vlog na ni Rob, hindi man siya tulungan na ni Rob ng mabigyan. At least may ano na siya, may income na siya sa Bilbet lang kung ayusin lang nila. Yung mga mga endorser ng Iba pa yung sa Velvet, no? Kikita pa rin si Beyonce. mga ambassadress ng Velvet. Kung halimbawa, pag schedule na, pupunta lang sila doon. Income yun, dapat lang talaga sipag. Sipag lang ang kailangan. Di ba mga kalingap kasipag? Yan o, gayahin niyo si Ate Edna Vlogs. So anyway, guys. Yan so medyo, guys, mabilis ang reaction video lang. Syempre, salamat kay Ate Edna. At kung may mali po akong sinabi, patawad po. At as much as possible, binabalansi lang po natin. And iwasan natin yung negative content, negative comments, no, dito sa issue na to. Pero ako, para sa akin, yung perception ni Ate Edna, maaaring sa iba negative yon, sa iba positive. So depende po sa atin. Ako nakita ko naman yung ibang mga portion ni sinasabi ni Ate Edna na talagang concerned lang siya. Syempre pamangkin niya, guys. Baka sasabihin ng iba, Sir Merzano, kinakampihan ni Ate Edna yung kanyang pamangkin. Alam nyo, guys, kahit naman sino, no, kumbaga, isa normal thing, bilang isang tao, nakampihan mo yung kadugo mo, malapit sa'yo. Kasi may mga nakikita akong ganong comment. Normal po yan. Siguro kung ikaw, anak mo si Papa Eds, kapatid mo si Papa Eds, kuya mo si Papa Eds, siguro ganon din gagawin ko, guys. Para sa akin, ipagtatanggol ko din naman si Edu. Dahil kamag-anak ko siya. Ganun po talaga, That's a normal thing. Pero, wala namang masama doon kung pinagtatanggol natin Edna yung kanyang pamangkin. Kasi, ako, let's admit, guys, talagang kinawawa din naman talaga si Papa Ed sa ibang live. Na kahit naman siguro kung nakapagbitaw man si Ate Edna nandito na sa tingin nyo mali, naiintindihan ko siya kasi nakakainis din naman na kinakawawa yung pamangkin mo. Na parang dinudurog, pinapalapa sa mga basher. Tapos sabihin pa na, dapat si Papa Ed sa pumunta, ganyan-ganyan. Although sinasabi natin Edna, na okay naman daw si Beyonce sa si Eds. So they talk in private way. And siguro medyo lang dito yung sinabi ni Ate Edna na si Beyonce sumasama yung ugali. Hindi niya man sinabing masama ugali. Magkaiba yon. Sumasama kasi in a way na dating tahimik lang si Beyonce, ngayon sumasagot na siya sa mga live. Yun yung sinasabi ni Ate Edna. Although, hindi ko naman pwedeng sabihin din mali ginagawa ni Beyonce sa punto na yon. And kung magkaiba kami, may iba po yung opinion ko, akin lang po yon. Hindi ko po pinipilit. So, siguro dahil dati si Beyonce bata, ngayon, dalagitan na kasi siya. No, may isip na yan. Alam niya na yung ginagawa niya. So, di natin pwedeng awatin yon. Kaya lang, ang mapapayo ko lang kay Beyonce, ingat lang siya sa pagpo-post, sa pagko-comment sa mga live. Para sa akin, iwasan niya na yung pagko-comment sa mga live. Yun ang pinakatama doon. And kung talagang wala ng Etsy at ayaw niya na magpa-vlog, let's stop this and let's have a solution and let's move on. Yun ang magagawa natin, guys. And natuwa din naman ako, sinasabi natin na okay naman daw si Beyonce at si Papa Ed. So okay na ako doon. Kasi hindi ko naman nakikita yung sitwasyon ng buong sitwasyon And sinasabi din natin Edna yun na may mga vlogger daw ngaw ngaw. 'Di ba? So sinasabi niya rito dapat yung mga vlogger na yun nagpunta yan sa diet. Dapat ang ginagawa pag-charity, pero bakit hindi charity ang ginagawa? Palaging topic daw si Edu at pinapalapa nga sa basher si Papa Eds. So yun lang po masasabi ko. Anyway, I'm hoping na maayos po ito. And napa-comment lang po ako kasi gusto ko rin mabigyan ng reaction video to si Ate Edna. And ma-analyze po natin yung nangyayari dito sa loob ng Kalingap. Reactor po kami. Bilang reactor, yes, tama. Ano din namin ng views. Pero meron din kaming obligasyon sa bilang Kalingap partners na magbigay ng reaction video. Pero sinasabi nga natin Edna, yung patas lang, hindi naman yung kumikita kay Papa Eds pero pinapalapa mo sa basher. No, kasi ako hindi ko naman tungkulin na manira ng kapwa Not unless naninira ka. Pero kung hindi mo alam yung buong pangyayari, hindi mo alam yung sino yung tama at mali, mahirap po kasi magbigay ng tawag dito ng side sa dalawang yan. Kasi alam ko malab na love ko yung dalawang yan. So talaga napakahirap po. And I'm hoping na matigil na nga to. At nakita naman natin na pinatigil na ni Kalingap Rob yung pag-reaction sa EDC. So, which is good naman. No, although iba, medyo tataas ang kilay.
Di ba? Pero sa akin, ako, tatanungin nyo guys, gusto kong ayusin to in a private way. Yun lang masasabi ko. Anyway, kung may nasabi po mali, and shout ka Ate Edna ko. Ate Edna, kung may mali po ako, patawad, no? And thanks so much. And syempre, shout kala Kuya Bal, kala Kalinga Prabit. Kayo guys, tatanungin ko guys, ano ang inyong mako-comment sa issue na to? And please comment down below. And ito po ang paborito nyo reaktor, ang nag-iisang baliw. And to God be the glory. Paalam!